Hello mga beshiwap, hindi ko na maalala kung kailan ito, pero ito ay bago ko isara ang box kasi ako ay nagpapa-box nito at namimili ng mga pang-box kung ano-ano mga beshiwap. So pumunta ako ng Centrum sa Action para bumili ng mga kulang pa na dapat ilagay sa box. So pagkatapos ko mamili sa Action, pumunta naman ako sa Aldi. Yan, inakay ko na lang ang aking bike kasi natatamad akong sakyan dahil madali lang naman tapos paahon pa. Maganda ang weather that day, hindi ko na talaga ma-remember kung kailan ito at hindi ko na ma-check, hindi ko na-check kung anong date. Kasi 'di ga sa cellphone naman ay may details kung kailan mo kinuha yung video o yung picture, so may details 'yun. So pinost ko muna dito kasi nakakahiya naman dito sa maglola 'di ba kung sila yung nasa video ko at hindi ko naman sila kilala mga beshwap. So rin na yung pagpasok ko sa Aldi at napakadilim ng grocery na rin, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam yung camera ko o yung grocery yung madilim kaya inup ko na laang. Ako'y may hinahanap laang diyan pero ang nabili ko ay honey. Kasi ako talaga yung nagpapadala ng honey para sa aking kuya at saka sa aking nanay mga besyo. At syempre nagatingin na din ako ng mga chocolate na sale, ayan. So mura din dito sa Aldi. And ito, paglabas ko naman, pumunta naman ako sa, I think, bilihan ng prutas. Kasi bumili din ako ng prutas para kay Opa. Ay, hindi na pala. Dire-diretso na pala ako niyan kasi pupunta ako dun sa kabilang, grocery sa Albert Hinwari o dun sa bilihan ng meat kasi may bibili ako ng meat para kay Opa. Alam niyo naman ang favorite ni Opa ay steak, lamb, lobster, at saka tahong. Yan yung mga favorite niyang kainin mga beswap. And dun sa pinuntahan ko, wala namang ganun dun or walang steak dun sa inabilhan kong isa. Dito lang ang malapit sa may Albertine. So, maganda ang weather niyan, pero parang medyo makulimlim o sobrang nakataas lang yung camera ko. Hindi ko na kasi siya naayos. So, ayun na nga at nadini na ako mga beswap o 'di ba? Napakabilis lang talagang puntahan ng isang bagay kung ikaw ay marunong magbike. Ayan, so papunta ako niyan dini yan sa bilihan ng meat at ako ay bibili nga ng steak ni Opa. Pagkatapos ko naman diyan mga bashwap ay pumunta pawari ako dini sa kabila at ako ay may inahanap. Nakalimutan ko na kung ano yung mga bilihin ko. At syempre pagkatapos, o 'di ba ang dali ng transition, uwian na mga besh. Kasi wala naman akong ibang bibilin at wala naman akong ibang gagawin. Ayoko din naman tumambay dini kasi wala rin naman akong kamaritesan and wala din naman kasama si Opa. Alam ko tulog nito si Opa eh. So, pagka medyo mainit sa tanghali talagang inaano ko na makapag-bike or lumabas para naman mainitan ako kasi biruin niyo 9 months na naman yung aantayin ulit namin bago magka-summer dito. Pero this is my last summer. 'Di ba? Last summer ko na dito sa Netherlands. In God's will talaga mga beshiwat. Last summer, last winter na talaga and autumn. So malapit na mag-autumn mga beshiwap and September na yun mag-start. So, ilang araw na lang at September na. Oh my God mga besh, may beer months na naman mga beshiwap. So, ari na nga ni at nag-bike na ako pauwi. Kabisado na naman yung daan din ni ano. So, napakaganda talaga din mag-bike at saka safe dahil wala masyadong sasakyan. At pag nandito naman sa highway, sa tapat namin mabagal ang sasakyan kasi 30 lang sila. So, that's it for today's video mga beshiwap and bye for now! The next day. Yan, so luto ng ating ginisang pechay sa Century Tuna na adobo flavor. Kailangan pag OFW ka, marunong kang gumawa ng paraan para matanggal ang homesick mo sa pagkain Pinoy. So tara, let's eat mga besh! Later. Hello mga besh waps, magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas at din ay magandang hapon. Hindi, gabi na rin. Alas 6 pasado na. Mag-grocery tayo pero ako ay maglalakad lang.
Maglalakad muna ako mga beshies. Dito tayo sa kabilang side. Dala ko yung bike para mamaya pag pauwi, magbabike ako dahil mabigat na ang aking bitbitin. Ngayon, lakad muna. Kailangan ko maging healthy. Bakasyon lang isang buwan. Trabaho ulit! Hindi naman kasi porke uuwi ka na ng Pilipinas, buhay mayaman ka na eh. Wala naman akong milyones na naipon mga besh. Masawit, ayusin natin yan. Dito tayo maglalakad. Lalakad muna tayo. Pag napagod, edi magbike. Kaya binitbit ko ang aking bike. Para sure. Naching ako. Gaganda ba yung bahay diniting ni Areo? Oo. Kailangan ililiko ko din yung bike para makita niyo yung mga bahay din. Boring ang life. Sa ganda rin probinsya. Pag hindi ka sanay sa ganiresos, mababaliw ka sa una. Pero ngayon sanay na ako. Kahit paano. Kausap ko naman ang nanay ko palagi. Mga kuya ko. Tsaka yung jowa ko. Pag di ko sila kausap, nanonood ako ng YouTube, Facebook, o kaya nagko-color. Nagko-coloring book ako. Tanda ko na no? Pero it helps my therapy dati. Ang cute talaga nung naka-e-form na bubong, tapos may dalawang bintana sa gitna. Bet na bet ko yun. Hindi ko napakita sa inyo, bawal kasi. Bilis ko na ba pati mapagod nyo, kaya kailangan ko mag-exercise. Para pagkakain mo, higa agad. Wala pa ako sa kalahati. Kahapon naglakad din ako after dinner. Mga 10 minutes ata yun or 8 minutes. Ito medyo mas malayo to, kaya probably 12 minutes to. Bagal ako kasi may bike. Pero kung walang bike, mabilis lang to. Request na naman si Opa. Diyos ko, walang katapos ang tahong. So tahong na naman ang aming pagkain bukas. Ganda ng bahay niya, Mirasol ang pangalan. Yung bahay din, simple lang. Pero tingnan nyo yan. Ay. Nakakadok. Wow, ganda ng garahe. Pagod, may nagja-jogging, kita nyo ka. Hindi ka matatakot maglakad sa ganito kasi sila yung tatabi. Hindi sila kaskasero dito. Kaskasero dito. Grabe laki ng bahay. Parang walang nakatira eh. Naniniwala ba kayo dun sa kasabihan na ang bintana ng bahay ay ano ang tawag nun? Window. Ay, tama, window. Window of your soul sa bahay niyo. Something like that. Basta ganun. Basta narinig ko lang yun. Kaya dapat maganda yung mga bintana natin. Alam nyo ga? Siyempre hindi pa. Dati, umalis ako ng Pilipinas. Yung bahay namin sa Maynila, yung takip ng bintana, tarpaulin ng mga politiko. As in, yun yung naging motivation ko para magsikap talaga kasi gusto kong magpaayos yung bahay namin. Tapos, yung pader, kita na yung kapitbahay kasi butas-butas na. Flooring naman, biyak-biyak na dahil sa daga. Ang daming sasakyan dito ngayon. May party dito sa isang bahay, kaya maraming sasakyan. Ganun kasi dito eh. Usually naman kasi walang ganyan dito, maraming sasakyan. Kasi may mga garahe sila. At pag nag-park ka sa public parking, may bayad yun, nakala nyo. Yung libre dito. May nagba-barbecue, so malamang may party nga. Ito. May yan. Dito sa puting sasakyan, yan may party. May nakalagay na design. Nagba-barbecue sila.
May jacket pa ako. Mainit naman pala. Teka. May party na. Pagka. Party nga doon kasi may barbecue. Kaya maraming kotse. Chismosa. Tingnan mo ingay. Cute nito, Mini Cooper. Pero gusto ko to. Yan. Red. Or yellow. Mini Cooper. Cute. Mahal yan. Kailan kaya ako magkakasasakyan? Uy, nga pala mga beshi walk. Good news. Marunong na ako magbike ng one hand lang. Kaliwa lang. Ay, kanan lang yung nakahawak. Kasi yung kaliwa nakabitaw sa manibela. Pero yung kanan hindi ko pa kayang bitawan. Hindi pa. Hihingal na ako. Ganda dito, no? Ito yung mga bahay, oh. Dati di ko to alam, eh. Tapos nung nagbike ako, inalam ko yung mga kasikot-sikot dito. Jacket pa ako, ah. Uy, 9 minutes na. Ay, may sinakta. Ay, Diyos ko Lord. Tingnan yung mga bahay, o tingnan yung mga ipon yun. Saglit lang, kubarin kay jacket, mainit. Bike na tayo. Grabe yung isang bahay. 19, aray ko. Ayan. 1920 pa, tinayo. Usually kasi yung mga bahay dito, may nakalagay kung kailan tinayo. May mga numbers. 1920. Ilang taon na yun? 2025 minus 1920. Oh my God! Grabe, ilang century na yun. Ay, century. Ilang decades na. Mamaya, bibilangin ko. Kukwentahin ko pala. Yan lang mga bahay dito. Oh, mag-one hand ako mga fresh. Oh. Panis. Walang magawa sa buhay si Inday. Kinakausap ang sarili. Time check mga Beshwap, it's 6:47 or 6:57. Uwi na tayo mga besh ko. Later. So ayun, syempre pagkatapos mag-grocery wala namang ibang gagawin kundi umuwi na mga Beshwap kasi kahit tirik ang araw, gabi na dito, anong feeling ko? Maaga pa. So ayan, mamimiss ko ang summer kasi ngayon ay nag-uumpisa ng dumilim ng 7 p.m. So officially autumn na or taglagas na mga Beshwap. Yung nakikita nyo yung green na mga dahon ng puno. Bukas-bukas yan ay magiging orange, yellow na. Ganun kaganda ang autumn dito mga Beshwap. Tapos syempre pag autumn masyadong mahangin, maulan, tapos malamig na. Diyan na nag-start yung lamig mga Beshwap. So nadinin na ako and that's it for today's video mga Beshwaps and bye for now! The next day. Ayun mga Beshwap, the next day nga. Ito ay hapon na din at nakatapos na kami ng dinner ni Opa. Niyaya ako ni ate na pumunta dun sa isa naming kapitbahay na matanda. Malapit lang pala din eh, and then nagbike lang din kami. Tapos sa ibang ruta na kami dumaan and ayan, paulan na niyan mga besh. 6:00 na yan mga Beshwap. So kita nyo naman madilim na ang langit. So, ayun, may iba pa palang pasyalan din eh, at may nakita akong maliit na zoo na malapit din eh, katabi ng sementeryo. Pero hindi mo mahahalatang sementeryo. So, kami ay papunta sa Albertine or sa grocery kasi kami ay may bibilihin. So, nakikita ninyo, marami ng dahon na nalalagas na kulay orange. So, ayan, magiging malungkot na naman ang season dito sa Netherlands. Pero, okay lang. Last, autumn and winter ko na ito dito mga Beshwap. So, ari na nga ni ho, malapit na kami sa grocery. And that's it for today's video mga Beshwap. And bye for now!